Okay, busok tayo. Pero tingnan nyo, wala ng gas. Meron tayong ito. Buti na alala ko. Mga 10 karga bago tayo maglalagay ulit. Pero tatanungin natin si Pres kung nagpa-change oil tayo, kung okay yan. Tapos yung kapote natin, sinuot ko ng walang pantalon kasi mainit Susuotin ko lang yung pantalon ko pag nasa parking na. Tingin ko okay lang naman yun, naka boxer shorts naman tayo lagi. Bahala na sila. Kasi dati nung nagpa-park ako doon, nabasa ako ng ulan, nagbibihis ako, so hindi ko muna sinusuot yung pantaas. Wala akong pantaas kasi pinapatuyo ko pa ng konti. Sinita ako ng security, pinuntahan ako. Sabi magdamit daw ako kagad kasi nakikita daw niya ako sa camera. Nakita sa CCTV kaya bumaba siya, pinuntahan ako. Tsaka ito namang tawag dito, itong pajama natin, kapote, para siyang pajama pero siya, hindi pajama, jogging pants pala. Abot naman siya, hindi ko lang naikabit ng maayos nung nakaraan, mabilisan kasi. Pero tumigil na yung ulan lakas kasi kanina, kaya patila akong konti. Tapos nag-decide nga ako na ganito na lang, suotin ko na lang yung kapote muna. Kapote lang, walang pantalon. Hindi, maganda naman yung tela niya, hindi siya pure parang plastic. Ito mga nakaraan na nag-uulan, hindi tayo nakapag linis ng kadena. Hindi naman talaga tayo naglilinis, ni-sprayan tapos kinabukasan nalagyan ng lube, chain lube. Hindi natin siya nagawa, tamad na naman. Pag nasira yan, yari tayo. Nakambom pa din. Tamang desisyon yung ginawa natin sa kapote. Tsaka maganda siya, hindi siya actually hindi siya plastic. Yung mga typical na kapote, parang may pagkatela siya na waterproof. Kaya kahit suot ko siya ngayon, hindi ako naiinitan kasi nga hindi siya pure plastic, tela siya. Lagay na natin habang nakapila. Full tank boss, 95. 95 boss. Okay. Salamat boss. Okay, pakarga na tayo. Meron na rin tayo nung additive. Sara natin, baka mabasa na naman yung kabilang side. Smooth talaga pagka may additive. Hindi ko alam kung anong ginagawa talaga nun. Naka 8 liters tayo ngayon daming nakarga usually 7 lang Yung bottleneck pa rin talaga dito kasi nga hindi pa bukas yun. Pero at least hindi rin nagka-traffic, lalo na yung papunta ron, pabalik. Dati abuti ka ng 30 minutes dyan, yung isang pahaba lang na yun.
daming sakyan, no? Ano oras na ba? 5:37 na kasi rush hour. Yun lang, hindi makapasok yung mga abang truck. Ang laki yun. Kasya ba tayo dito? Kahit makabante lang tayo ng konti, kahit hindi sa dulo. Kaya naman tayo sa mga putik-putik na yun. Na-stuck tayo dati dyan. Bad trip eh. Hindi tayo makaalis. Medyo mataas kasi yung some part ba yun. Wala na eh. Parang mga ano lang yun, 3 inches lang yung angat ng semento sa lupa. Hindi tayo makasampa. Dumudulas. Ito na naman yung matagal na stop. Ano yung tumunog? Preno ba yun? Hindi pala. Akala ko abante na eh. Uy, si Bonnie oh. Na, mandar na. Ang dilim. Bakit kumaliwa itong truck? Kasi may tricycle. Yung ano pala natin, yung anti-fog natin, wala siyang glare. So pwede pa akong maglagay ng ano, ng pampadulas sa tubig, yung hydrophobic na liquid. Kasi may konting glare yun eh. Pero pwede na. Ayun, lumalakas na. Kaysa ganyan na ano, naiipon yung tubig. Medyo traffic talaga kasi nag-uulan. Well, di man traffic dito. Ano naman to? Stoplight. Ibig sabihin medyo mabagal yung takbo ng mga sasakyan. Kahit di naman naulan talaga. Medyo ano lang, maambon lang. Ganda na itong helmet na to ha. Gusto ko yung kulay kapares sa atin. Empty. Gusto ko subukan yung empty kung okay yung quality. Kasi sa Spider subukan na natin. Medyo okay pero hindi eh. Dahil siguro carbon siya. Ganun ba yun? Napunta lahat ng budget sa carbon. Pero hindi ko trip. Hindi tayo makasingit eh. Baka magalit yun nasa likod. Malakas. Baba na natin. Baka mabasa na naman yung kabilang side. Nainit din pala yung ano, kapote. Lalo na ano, nainitan siya ng makina. Yung makina kasi nararamdaman ko. Pag naka-normal na pantalon ako, hindi ko nararamdaman yung makina natin. Update sa Seiko, medyo okay na siya. Pero meron pa rin angulo na masakit. Pero minimal na lang. Nag-i-improve siya sa exercise sa ginawa natin. Yung ano, hammer curls. Ang tagal. Mali kasi yung scanner eh. Dapat medyo nakaangat yan para abot ng mga driver eh. Ang layo eh. Motor okay lang kasi pwede namang ano, ilapit yung motor. Pagkagaya ng ganun. Kaya pagkagaya ng ganyan, hirap. Oh, sakto expressway, lumakas. Nakalimutan ko lagyan ng kapote yung bag natin. Nawala sa isip ko. Tabi tayo. Lagyan natin ng kapote.
Hindi ko lang kung bakit di ko pa nilagay kanina bago umalis. Medyo inano ko lang, high RPM para mabilis mo pick up. Sana hindi pa nabasa yung loob. Nakalimutan ko kanina pa umuulan. Ngayon truck, ang lakas ng spray. Wala tayong balaklava kasi nababasa, tapos hinihigop ng helmet, kaya di ako nagsuot. Kaso yung leg ko pag natamaan ng tubig masakit. Makati na masakit. Laking bagay nung anti-fog natin, hindi na ako masyado nahihirapan. Lalo na siguro pa nalagyan to ng ano, pangpadulas ng tubig. Kadoming ba yun? O, kadoming nga. Ride safe sir. Papa-load siya. Wala na yata dito. Meron pa rin. Yung sinasabi ko na magtitipid tayo ng toll, iniisip ko lang yung pagpa-uwi lang kasi madaling araw naman, wala naman traffic yun. Pero pagkapasok dito pa rin talaga kasi nga traffic yung pasok natin. Lalo na pag na-late tayo, pasok tayo sa rush hour. Nakabawas lang ng konti. Uy, may nakamotor. Sana abutan natin. Naka-classic yata ito kasi bilog yung side mirror niya. Triumph, sabi ka na nga ba eh. Classic eh. Wala na dito. Nice. Nasa hangin. Pero pabor yan para matuyo yung jacket natin. Yung ano na lang, yung spray na lang yung maano sa ano natin, sa helmet. Dito medyo tuyo na yung sahig. Wala na siguro spray. Meron pa rin pala. Ayun. Sa gulong nung ano ba yan? Hindi ko alam anong sasakyan yan. Meron pa rin pala. Tumaas 500 plus na kanina. Okay, tapos na tayo sa mga expressway. Dito tayo sa mga traffic na. Dito pa lang. Hindi pala, paparada pala yun. Ano to? Ninja. Tuyo, nice. So ibig sabihin hindi masyadong traffic dito. Anong gear yun? Parang walang engine brake, second gear.
Maulan pa rin pala rito. Tayo sa gitna, baka mahulugan tayo ng sangat. Ganyan, tingnan nyo, diba, relax lang siya, huwag niya bubusinahan yan. Wala naman sa ibang pupuntahan eh. Tsaka ano, huwag niya ipe-pressure kasi ibig sabihin dyan lang siya sa speed na yan, komportable. Huwag niyo siyang ano yun, yan no, pero sahin magmabilis. Overtake na lang kayo kung kaya. Dun sa part na yun, hindi tayo maka-overtake. Kaya huwag natin businahan. Meron nakakita ganyan dati. Yung nag-e-EDSA pa tayo, bike lane, pumasok kami sa bike lane, di ba? Shared lane na yun, pero alam ko dati hindi pa yun. Alam ko bawal pa yung ano dun, motor. Ako nabanggit ko na yata ito eh. Yung nasa unahan ko, may bike. Yung nasa unahan ko, binubusinahan niya yung bike. Nandun kami sa bike lane. Parang mainis ako, sinigawan ko eh. Hindi ko napigilan eh. Parang gusto kong patukan ng malakas yung helmet niya. Nangangamote na nga tayo sa bike lane. Ibubusinahan mo pa yung nagbabike tayo. Pero di naman na. Hindi ko mabatukan yun kahit naabutan ko yun. Ano, relax mode lang tayo. Naisip ko lang, parang masarap matukan ng helmet niya. Sakto, go yung kaliwa. Ito tayo dapat sa ano, hindi tayo dapat nakapila dito. Kasi alam ko hindi sabay yung pakaliwa dito saka padiretso na stoplight. Oh, diba? Mahipit tayo dun. Dito pwede tayong pumasok sa kaliwa. Sabay yan, alam ko eh. Pag sa kanan, pag nag-go ka, may kakanan. Kaso ang problema doon, hindi sila makakanan kasi sabay yung go ng pagtawid ng mga tao. So may stuck yung mga kakanan dyan, kaya huwag kang papeso sa kanan. Go, huwag tayo sumingit sa kanan kasi may kakanan. Pasok sana ako sa kanan, may cones pala. Umahuli pa tayo dyan. Ang tanong, 6:30 na yun, 6:24. Meron pa kaya tayong parking? Pero Friday naman ngayon, pinakamarami Wednesday. Hindi siya makapasok. Ako rin gusto ko pumasok pero parang wag na lang. Baka di pa tayo abutan ng go kasi may kakanan, eh sabay din yung tawid ng tao sa kanan, sabi sa inyo. Ayoko na maghintay, kanan na tayo dito.
kaliwa. B1MO2. Okay, so dito na tayo. Thank you lang matindi. Hanggang sa muli. Bye-bye.